Sabi nga sa akin ng Chinese, 50 years ago, mas mayaman ang Pinas kumpara sa China. Exactly! Guys, panahon ni Apo Lakay. Tayo ang bumubuhay sa ekonomiya ng Asya. Isa tayo sa mga bumubuhay. Founding country kaya ang Pilipinas ng ASEAN. History po yan. Isa ang Pilipinas na nagtatag ng ASEAN or ASEAN. Leader-leader ang Pilipinas sa panahon ni Apo Lakay. During that time, saan man umugat yung pag-ano ng ASEAN currency? Kay Apo Lakay. Hindi lang na-materialize. Bago pa nagkaroon ng proposal ang BRICS, yung British, yung Brazil, Russia, India, China, and South Africa, yung BRICS, na gusto nila magkaroon ng currency backed up by gold, magbago sila ng currency. There is a what you call this ugnayan, na gumawa sila ng tinatawag na currency backed up by gold. Nagkaroon po ng pagpupulong ang BRICS, composed of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Panlaban nila sa dollar. Nauna pa po naisip yun ni Apo Lakay. Kaya nga ang pera dati, bagong lipunan, hindi po peso. Naalala po ninyo, may nakalagay bagong lipunan. Yung Singapore, sino ang kanilang idolo? Si Apo Lakay. When Apo Lakay replaced by Cory administration, wala, lagapak. Diba? Respetado si Apo Lakay ng buong mundo during that time. The brilliance of Apo Lakay. Kung pwede lang sana i-Prime Minister one-month rule ba yan? Yeah, one-man rule. Actually, hindi ibig sabihin na magkaroon ng Prime Minister, totalitarian talaga, or authoritarian, hindi naman. Kasi di parliament. Di ba? May Prime Minister, may President. Correct? May parliament. Hindi naman desisyon po ng Prime Minister lang. Sa Japan, iba din yung kanilang kasi meron silang tinatawag na kumbaga bulak-bulak lang, di ba? Symbolic leadership, and that is in the person of the emperor. So, may prime minister, may emperor. Kasi yan, ang emperor, symbolic position po yun. Affair. Pero, kailangan palitan natin ang constitution. Napakahalaga. Alam mo, nagtataka nga ako dito sa Pilipinas. Ang hirap-hirap gawin ang pagkaroon ng tinatawag na amendments sa political provision ng ating constitution. Samantala, sa ibang bansa, every 3 years or 5 years, nagkakaroon sila ng amendment sa kanilang saligang batas. Dito lang sa atin, natakot tayo palitan ng batas. Hindi naman tayo dito mag-declare ka agad-agad ng autocratic form of government kay kalabanin tayo ng ibang gobyerno. Hindi sila papayag na paisa-ilalim sa ang Pilipinas sa autocratic form of government. Kasi nakabantay pa ang international community dyan. If there is no reason. Pero kung mayroong treason, rebellion, whatsoever, the president can put the country, the entire country under martial law. And that can be explained to international community. Hindi ka pwede ipasailalim mo sa military rule without basis kasi magbabiolate ka sa human rights. Correct? Magkakaroon ka ng human rights violation, ipasailalim mo yung bansa sa autocratic form of government without basis. Because the reason of the power to declare martial law and put the country in an entire military rule, if there is what they call this sedition,
rebellion, or any other, BBM dapat ay maging Prime Minister. Alam mo, tingnan mo ang mga Duterte. Galit na galit ang tatay nila sa European Union. Tapos ngayon halos dilaan ni Baste ang European Union. Hindi makakalimutan kung paano minumura ni Rodrigo Duterte ang European Union. Ngayon, dahil sa tagilid ang political career nila, kahit saan na lang sila, minura ka na. Minura ng minura ng minura ng minura kaya ni Digong yan. Ngayon, todo welcome si Baste sa representante ng European Union sa Davao. Wala namang problema yun. No? Welcome naman. Lahat saan mapunta. Alam mo kung nabago lang sana ang sarap nito na ba? Maganda itong ngamit ini. Meron ka pa da? Okay? Banghang lang no? Pero namin eh. Mataas ang Prime Minister kaysa sa President. Sa Japan naman, Emperor tsaka Prime Minister. May President ba ang Japan? Nakalimutan ko parang wala ata, no? Parang President lang. Parang Prime Minister. Babae, Sel Comilia, shout out. Daniel Aquino, hello. Kaya nga nagtataka nga ako bakit ang hirap-hirap baguhin ang konstitusyon. You know what, class? You know what, guys? The 1987 Constitution is defective. There are other provision of the 1987 Constitution which is no longer applicable in today's setting. Ang tawag po dyan is obsolete. Hindi na akma ngayon. So, kailangan magkaroon po ng tinatawag na amendments or magkaroon ng tinatawag na charter change. Dapat updated. Katulad ba ng Constitution Laws and Bylaws? When I was a teacher in a private school in Tacurong City, I was also part of the team who developed the Constitution and Bylaws. And at the same time, the student handbook.